May mga sapatos na akala mo okay lang sa biyahe. Malambot naman, magaan naman, sanay ka naman isuot at sa isip mo, hindi naman ito mahalaga. Pampalipad lang naman? Makakarating din ako. Pero minsan, doon pa lang nagsisimula ang abala. Hindi dahil mali kang tao, hindi dahil may mali kang intensyon, kundi dahil may mga sapatos na pwedeng maging dahilan ng hirap sa paglakad, pamamaga ng paa, pagdulas, pagkatapilok at problema sa mismong flight. Lalo na kung senior ka or may kasama kang mas nakatatanda, mas mahalagang mapili natin ng maayos ang isusuot sa paa. Kasi sa biyahe, manayid hindi lang ganda ang usapan, hindi lang porma, kasama rito ang ginhawa, kaligtasan, at katahimikan ng loob. Sa video na ito, isa-isahin natin ang 8 sapatos na mas mabuting iwasan sa eroplano. May ilan dito na baka normal lang tingnan, may ilan din na baka paborito mo pa, at may ilan na madalas talagang isuot ng maraming seniors dahil akala nila mas madali, mas magaan o mas komportable. Ako si Ate Clara. Narito ako para samahan ka sa mga ganitong bagay na madalas hindi malinaw na naipapaliwanag. Yung mga maliliit na detalye na pwedeng makaiwas sa pagod, sa abala at sa hindi inaasahang problema sa airport o sa flight. Kung gusto mo ng mga simpleng gabay na madaling sundan at may malasakit sa tunay na sitwasyon ng mga biyahero, mag-subscribe ka na sa channel na ito. At kung gusto mong mas marami pang seniors at mga pamilyang bumibiyahe ang makarinig ng ganitong paalala, paki-like na rin ang video. Malaking tulong iyan para mas marami tayong matulungan, para mas kampante ang biyahe, at para mas kaunti ang abala bago ka pa makarating sa pupuntahan mo. Kung handa ka na, simulan na natin ang una. Unang sapatos, bagong sapatos. May mga sapatos na kapag nakita mo sa bahay, parang wala namang problema. Malinis, maganda, mukhang komportable, at pakiramdam mo, bagay ito sa biyahe. Minsan pa nga, iyon pa ang pinipili bago umalis. Bago ito, maayos tingnan, mas presentable, mas bagay sa airport. Pero dito maraming nagkakamali. Ang bagong sapatos, kahit maganda sa unang tingin, hindi pa sanay sa paa mo. Hindi mo pa alam kung saan ito kumikiskis. Hindi mo pa alam kung saan ito sumisikip. Hindi mo pa alam kung gaano ito kabigat kapag matagal ng suot. At sa biyahe, hindi mo lang ito isusuot ng ilang minuto. Minsan, mahaba ang lakaran sa airport, mahaba ang pila, matagal ang upuan. May oras na nagmamadali ka. May oras na kailangan mong tumayo agad. May oras na kailangan mong maglakad ng malayo papunta sa gate, sa banyo, o sa susunod na sakay. Kapag bagong sapatos ang suot mo, doon pwedeng magsimula ang paltos, hapdi, paninikip, pamamaga, at iyong simpleng paglalakad na dapat sana ay kaya mo biglang nagiging mabigat sa pakiramdam. Lalo na sa seniors, mahalaga ang sapatos na kilala na ng paa, yung nasubukan mo na, yung nailakad mo na. Yung alam mong hindi nananakit kahit tumagal. Mas mabuti ang sapatos na ilang beses mo nang nagamit at kampante ka na talaga. Hindi kailangang mamahalin, hindi kailangang bago. Ang mahalaga, hindi ka nito pahihirapan sa mismong araw ng biyahe. Kung may bago kang sapatos na gusto mong isuot sa pupuntahan mo, mas mabuti pang ilagay mo muna iyon sa maleta at saka mo na gamitin pagdating. Mas ligtas, mas kampante, mas panatag ang pakiramdam. Sa biyahe, hindi palaging ang bago ang pinaka-okay. Minsan, ang pinaka-okay ay yung subok mo na. Yung sapatos na hindi mo na kailangang hulaan. Yung sapatos na alam mong sasamahan ka ng maayos mula airport hanggang makarating ka sa pupuntahan mo. Kung handa ka na, sunod na natin ang ikalawa. Ikalawang sapatos, flip-flops at bukas na sandals. May mga sapatos na unang naiisip kapag biyahe ang usapan. Magaan, madaling isuot, presko sa paa, at parang bagay kapag papunta ka sa mainit na lugar. Kaya maraming bumibiyahe na flip-flops o bukas na sandals ang pinipili. Sa unang tingin, parang praktikal, hindi mabigat, hindi masikip, madaling hubarin, madaling isuot ulit.
Pero sa flight, hindi iyan ang pinakaimportanteng basehan. Kapag nasa airport ka na, mahaba ang lakaran. Minsan mabilis ang kilos, minsan kailangan mong tumayo agad, minsan may madulas na parte sa sahig, minsan may bit-bit kang bag. At minsan, kapag pagod ka na, mas madaling mawala ng balanse. Dito nagiging mahina ang flip-flops at bukas na sandals. Madali silang matanggal, madali ring sumabit. Kapag mali ang apak, puwede kang matapilok. Kapag nagmamadali, puwedeng lalo kang mahirapan. May isa pa, kapag bukas ang harap ng sapatos, walang gaanong proteksyon ang paa mo. Kapag may matamaan, may matapakan, or may matuli sa daan, mas exposed ang paa. At sa biyahe, mas magaan sa pakiramdam ang may sapatos kang hindi mo iniisip sa bawat hakbang. Lalo na sa seniors, mahalaga ang sapatos na mas matatag sa paa, yung hindi basta natatanggal, yung hindi dumudulas agad, yung may sapat na kapit habang naglalakad sa airport at habang nasa biyahe. Kung gusto mo ng mas ligtas na piliin, mas mabuti ang sapatos na sarado ang harap at maayos ang kapit sa likod. Hindi ito kailangang mabigat, hindi rin kailangang makapal. Ang kailangan lang, mas panatag kang maglakad. Kung sandals ang gusto mo para sa pupuntahan mo, pwede mo pa rin naman dalhin. Pero mas mabuting nasa bag muna iyon. Pagdating mo na lang isuot, sa araw ng flight, mas mahalaga ang seguridad kaysa sa gaan ng pakiramdam na panandalian lang. Kasi ang sapatos na madaling matanggal ay pwedeng maging dahilan ng maliit na abala na ayaw na sana nating maranasan. Sa biyahe, mas mabuti pa rin ang sapatos na hindi ka bibiguin kapag kailangan mong maglakad ng maayos at may kumpiyansa. Kung handa ka na, sunod na natin ang ikatlo. Ikatlong sapatos, sapatos na walang backstrap. May mga sapatos na parang madali at komportable lang tingnan. Isusuot mo, isasaksak mo ang paa, tapos alis na. Wala nang tali, wala nang aayusin, wala nang iisipin, kaya maraming tao ang naakit sa ganitong klase ng sapatos. Madaling isuot, madaling hubarin. Parang bagay sa mahabang araw ng biyahe. Pero sa flight, may kulang sa ganitong sapatos. Wala itong sapat na hawak sa likod ng paa. At kapag kulang ang kapit, mas madali itong kumawala habang naglalakad. Minsan isang maling apak lang, minsan isang biglang liko lang, minsan isang mabilis na kilos lang, at pwede nang dumulas ang sapatos o maiwan sa paa mo ang kalahati ng hakbang. Doon nagsisimula ang abala, pwedeng matapilok, pwedeng ma-out of balance, pwedeng bumagal ang lakad kahit gusto mo nang makarating agad. Sa airport, hindi naman palaging dahan-dahan ang kilos. May pila, may gate na hahabulin, may banyo na pupuntahan, may bag na dala, may mga sandaling kailangan mong kumilos ng maayos at hindi alanganin ng hakbang. Kapag ang sapatos mo ay madaling kumawala, parang bawat lakad kailangan mo pang bantayan. At nakakadagdag iyan sa pagod ng katawan at pagod ng isip. Lalo na sa seniors, mas mabuti ang sapatos na buo ang kapit sa paa. Yung hindi mo kailangang saluhin sa bawat hakbang. Yung hindi mo kailangang isipin kung matatanggal ba o mananatili. Mas panatag ang pakiramdam kapag ang sapatos ay may maayos na hawak sa likod, may secure na fit, at hindi magugulat ang paa mo kapag napabilis ang lakad. Kung may sapatos ka sa bahay na komportable nga pero madaling kumawala, mas mabuting huwag na iyon ang isuot sa araw ng flight. Pwede mo pa rin naman dalhin, pero para sa mismong biyahe, mas mabuti ang mas secure. Sa ganitong bagay, hindi lang basta comfort ang tinitingnan natin, kundi stability, kapit, at kumpiyansa sa bawat hakbang. Kasi sa biyahe, malaking ginhawa ang sapatos na hindi mo kailangang ayusin habang naglalakad ka. Kung handa ka na, sunod na natin ang ikaapat. Ikaapat na sapatos, mabigat na boots o masisikip na sapatos na may tali. May mga sapatos na pakiramdam mo, mas ligtas isuot dahil matibay, makapal, mabigat, mahigpit ang kapit, at parang mas handa sa mahabang biyahe. Minsan iniisip ng iba, mas okay ito.
Mas protektado ang paa ko rito. Mas matibay ito kaysa ordinaryong sapatos. Pero hindi sa lahat ng sitwasyon, iyan ang pinakamabuting piliin. Sa flight, matagal kang nakaupo, matagal ding hindi gaanong nakakakilos at kapag tumatagal ang upo, mas madaling makaramdam ng paninigas, bigat at pamamaga sa paa. Kapag ang suot mo ay mabigat na boots o sapatos na masyadong mahigpit ang tali, mas lalo mong mapapansin ang sikip. Yung dating okay sa simula, pwedeng maging mabigat habang tumatagal. Yung dating komportable, pwedeng magsimulang manikip. At kapag nanikip na, hindi lang basta hindi komportable ang pakiramdam. Nakakadagdag din ito sa hirap ng paggalaw, mas mabagal isuot, mas mabagal hubarin, mas mabigat dalhin sa paa. At minsan, kapag gusto mo lang sana gumaan ang pakiramdam mo, lalo ka pang naiirita dahil parang nakakulong ang paa mo. Lalo na sa seniors, mas mabuting pumili ng sapatos na may sapat na luwag, hindi sobrang bigat at hindi masyadong mahigpit sa bandang paa at bukong-bukong. Hindi ibig sabihin na bawal na ang boots. May mga biyahe na kailangan mo rin talaga iyon pagdating sa pupuntahan mo. Pero kung hindi iyon ang pinakakomportable para sa mismong araw ng flight, mas mabuting ilagay muna sa maleta at saka na lang isuot pagdating. Mas makakatulong ang sapatos na magaan, may maayos na support at hindi naninikip kapag tumatagal ang suot. Sa biyahe, ang gusto natin ay iyong sapatos na hindi nagpapabigat ng pakiramdam. Yung hindi mo kailangang luwagan bawat ilang oras. Yung hindi mo kailangang pilitin kapag isusuot mo ulit. Kasi kapag komportable ang paa, mas magaan din ang buong biyahe. At sa mahabang lakaran, mahabang upuan, at mahabang paghihintay, malaking bagay ang sapatos na hindi masakit suotin habang tumatagal. Kung handa ka na, sunod na natin ang ikalima. Ikalimang sapatos, high heels o stilettos. May mga sapatos na talagang maganda tingnan, maayos sa damit, eleganteng tignan. At minsan, pakiramdam mo mas presentable ka kapag iyon ang suot mo. Lalo na kung may espesyal kang pupuntahan. May reunion, may celebration, may okasyon na gusto mong paghandaan. Kaya naiisip ng iba, isusuot ko na ito sa flight. Para pagdating ko, ayos na. Hindi na ako magpapalit. Pero sa biyahe, ibang usapan ang high heels at stilettos. Hindi sila ginawa para sa mahabang lakaran sa airport. Hindi rin sila ang pinakamainam kapag may bitbit kang bag, may hinahabol kang oras o kailangan mong maglakad ng maayos at mabilis. Kapag makitid ang sakong at mataas ang tayo ng paa, mas madaling mawala ng balanse. Isang maling apak lang. Isang biglang hinto lang. Isang mabilis na liko lang, pwede ka ng matapilok o mawala ng kumpiyansa sa lakad. At sa loob ng eroplano, mas lalong hindi ito komportable. Makitid ang daan. Minsan may pag-alog, minsan kailangan mong tumayo at maglakad ng maingat. Kapag heels ang suot mo, mas mahirap panatilihin ang steady na hakbang. May isa pang mahalagang bagay. Sa mahabang biyahe, pwedeng mamaga ang paa. At kapag nangyari iyon, mas sumisikip ang pakiramdam sa high heels. Yung dating kaya pa, biglang nagiging masakit. Yung dating presentable, biglang nagiging pahirap sa bawat hakbang. Lalo na sa seniors, mas mabuting piliin ang sapatos na mababa ang heel o halos flat na may tamang support, sarado ang harap at mas panatag sa paa. Hindi ibig sabihin na hindi mo nadadalhin ang heels. Kung gusto mo silang isuot sa pupuntahan mo, pwede mo pa rin naman dalhin. Pero mas mabuti na nasa bag muna sila. Pagdating mo na lang isuot kapag hindi ka na nagmamadali at hindi mo na kailangang maglakad ng malayo. Sa araw ng flight, mas mahalaga ang ginhawa at stability kaysa sa forma. Kasi ang sapatos na maganda nga tingnan pero hirap ka namang lakaran, pwede ring maging dahilan ng pagod at abala na sana naiiwasan. Kung handa ka na, sunod na natin ang ika-6. Ika-6 na sapatos, tsinelas na pangbahay. May mga sapatos na sa bahay pa lang, pakiramdam mo komportable na. Malambot, magaan, madaling isuot,
At parang hindi na kailangan pag-isipan. Kaya minsan, may mga bumibiyahe na iniisip na pwede na rin ito sa airport. Tsinelas lang naman. Sandali lang naman ang lakad. Mas gusto ko ito kasi maluwag. Pero ang tsinelas na pangbahay, iba ang gamit niyan. Ginawa iyan para sa loob ng bahay. Para sa maikling lakad, para sa pamilyar na sahig. Hindi para sa mahabang pila, mahabang lakaran at biyahe na may dalang bag at pagod sa katawan. Kapag nasa airport ka, hindi pare-pareho ang galaw mo. Minsan mabagal, minsan mabilis, minsan kailangan mong umiwas, minsan kailangan mong tumayo ng matagal, minsan kailangan mong maglakad ng mas malayo kaysa inaasahan mo. Dito nagiging kulang ang tsinelas na pangbahay. Madalas, hindi sapat ang kapit nito sa paa. Wala rin itong gaanong support. At kadalasan, manipis lang ang ilalim kaya madaling maramdaman ang pagod sa talampakan. Kapag kulang sa support ang sapatos, mas madaling sumakit ang paa. Mas madaling bumigat ang pakiramdam at mas mabilis mapagod ang lakad. Lalo na sa seniors, hindi natin gusto ang sapatos na parang kailangan pang bantayan sa bawat hakbang. Mas mabuti pa rin ang sapatos na mas secure, yung may mas maayos na kapit. Yung hindi madaling kumawala, yung hindi mukhaang komportable lang, kundi talagang kaya kang samahan sa buong araw ng biyahe. Kung gusto mo ng tsinelas na pangbahay para sa hotel o para sa pahinga pagdating, pwede mo pa rin naman dalhin. Wala namang masama roon. Pero para sa mismong araw ng flight, mas mabuti na hindi iyon ang suot mo. Sa biyahe, ang gusto natin ay hindi lang gaan sa pakiramdam sa unang suot. Ang gusto natin ay sapatos na maayos pa rin kahit tumagal, kahit mapagod ka, kahit humaba ang lakad, kahit hindi maging magaan ang araw. Kasi minsan, ang mukhang pinaka-relax na sapatos ay siya ring hindi sapat kapag nasa biyahe ka na talaga. Kung handa ka na, sunod na natin ang ikapito. Ikapitong sapatos, sapatos na makitid sa harap. May mga sapatos na maayos tingnan kapag suot mo na. Malinis, maayos ang hulma. At minsan, parang mas elegante kapag mas makitid ang harap. Sa unang tingin, wala namang problema. Kasya naman. Nagagamit naman, at baka iyon pa nga ang madalas mong isuot kapag may lakad ka. Pero sa biyahe, may isang bagay na hindi pwedeng kalimutan. Ang paa, pwedeng makaramdam ng pamamaga kapag matagal ang upo at matagal ang suot ng sapatos. At kapag ang sapatos ay makitid sa harap, mas madaling sumikip ang pakiramdam habang tumatagal. Doon nagsisimula ang hindi komportabling biyahe. Yung mga daliri sa paa, parang naiipit. Yung harap ng paa, parang masyadong dikit. At bawat lakad, parang may konting hapdi na unti-unting lumalakas. Sa simula, baka kayanin pa. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman mo ang sikip at bigat. At kapag dumating ka na pagod na ang paa mo, iba rin ang epekto noon sa buong katawan. Lalo na sa seniors, mas mabuti ang sapatos na may sapat na puwang sa harap. Yung hindi pinipisil ang mga daliri. Yung hindi nakaka-pressure sa unahan ng paa. Yung may kaunting luwag para hindi ka hirap kapag tumagal ang biyahe. Hindi ibig sabihin na kailangang maluwag na maluwag. Ang kailangan lang, hindi masikip. Hindi masakal sa harap. At hindi mo kailangang tiisin ang bawat hakbang. Kung may sapatos ka na maganda nga tingnan pero alam mong ay mang makitid sa unahan, mas mabuting huwag na iyon ang piliin sa araw ng flight. Pwede mo pa rin naman dalhin kung gusto mo itong isuot pagdating sa pupuntahan mo. Pero para sa airport at mismong biyahe, mas panatag pa rin ang may sapat na luwag sa paa. Sa biyahe, hindi kailangang magtiis para lang magmukhang maayos. Mas mahalaga pa rin ang sapatos na maayos ang fit at magaan sa pakiramdam mula umpisa hanggang dulo. Kasi kapag hindi naiipit ang paa, mas panatag ang katawan. Mas maayos ang lakad, at mas mababa ang posibilidad na ang simpleng sapatos ang maging dahilan ng pagod at abala. Kung handa ka na, sunod na natin ang ikawalo. Ikawalong sapatos, manipis at kulang sa suportang flat shoes.
May mga sapatos na sa unang suot pa lang, parang napakagaan na. Hindi mabigat, hindi mataas, hindi rin masikip. At minsan, iyan pa ang iniisip ng iba na pinakakomportable para sa biyahe. Lalo na kung flat shoes ito, manipis ang ilalim, malambot sa unang apak, at madaling ipares sa damit. Sa unang tingin, parang wala namang problema, pero sa mahabang araw ng biyahe, hindi sapat na magaan lang ang sapatos. Kailangan din ng support. Kapag manipis ang ilalim ng sapatos, mas ramdam ng paa ang bawat lakad. Mas ramdam ang tigas ng sahig. Mas ramdam ang pagod kapag humahaba ang lakaran. At sa airport, hindi naman palaging maikli ang lakad. May pila, may paghihintay, may gate na malayo, may mga sandaling kailangan mong tumayo ng mas matagal kaysa inaasahan mo. Kapag kulang sa support ang flat shoes, mas madaling mapagod ang talampakan. Mas madaling sumakit ang paa. At minsan, kahit hindi naman masikip ang sapatos, parang mabigat pa rin ang bawat hakbang. May mga sapatos din na flat nga, pero halos walang hawak sa paa, kaya habang naglalakad ka, parang ikaw pa ang umaalalay sa mismong sapatos mo. Hindi iyan ang gusto natin sa araw ng flight. Lalo na sa seniors, mas mabuti ang sapatos na may sapat na lambot sa ilalim, may maayos na support at hindi agad nakakapagod kapag humaba ang lakaran. Hindi ibig sabihin na lahat ng flat shoes ay hindi na pwede. Ang iniiwasan natin ay yung sobrang nipis, sobrang lambot at kulang talaga sa suporta. Kung may flat shoes ka, nasubok mo na at alam mong maayos ang support, mas mabuti iyon. Pero kung ang sapatos ay magaan lang sa unang pakiramdam at wala namang sapat na alalay sa paa, mas mabuting huwag iyon ang piliin sa mismong biyahe. Sa flight, ang tunay na ginhawa ay hindi lang iyong komportable sa unang suot. Ang tunay na ginhawa ay iyong sapatos na maayos pa rin sa paa kahit tumagal, kahit mapagod ka, at kahit humaba ang araw. Bonus na sapatos. Sapatos na komportable lang sa maikling lakad. May mga sapatos na kapag isinuot mo sa bahay o sa maikling labas, parang okay naman. Hindi masakit, hindi mabigat, at pakiramdam mo, pwede na rin ito sa biyahe. Doon minsan tayo nalilinlang. Kasi may mga sapatos na komportable lang kapag maikli ang lakad, kapag ilang minuto lang, kapag hindi ka papagod, kapag wala ka pang bit-bit, kapag hindi pa mahaba ang pila, at kapag hindi pa tumatagal ang suot mo. Pero iba ang araw ng flight. Minsan mas mahaba ang lakad kaysa inaasahan mo. Minsan mas matagal lang tayo, minsan may hihintayin ka, minsan may hahabulin kang gate, at minsan kahit akala mo simple lang ang biyahe, unti-unti nang bumibigat ang pakiramdam sa paa at binti. Dito nasusubok ang sapatos. Hindi sapat na komportable lang ito sa maikling oras. Ang tanong ay ito, komportable pa rin ba kapag tumagal na? Maayos pa rin ba ang lakad mo kapag napagod ka na? May sapat pa rin ba itong support kapag humaba ang pila at dumami ang hakbang? Lalo na sa seniors. Mahalaga ang sapatos na kaya kang samahan hindi lang sa unang apak, kundi hanggang dulo ng biyahe. Yung sapatos na hindi biglang sumasakit kapag matagal na. Yung sapatos na hindi mo kailangang tiisin habang papunta sa gate o habang naglalakad paglabas ng eroplano. Kung may sapatos ka na, okay naman sa maikling lakad pero hindi mo pa nasusubukan sa mas mahabang galaw, mas mabuting mag-ingat. Hindi agad iyan ang pinakamainam para sa flight. Mas mabuti pa rin ang sapatos na subok mo na sa mas mahabang lakaran. Yung alam mong hindi ka bibiguin kapag tumagal ang araw. Sa biyahe, ang tunay na komportable ay hindi lang iyong magaan sa unang suot. Ang tunay na komportable ay iyong sapatos na maayos pa rin sa pakiramdam kahit humaba ang pila, kahit dumami ang lakad at kahit mapagod ka na. Kasi minsan, ang sapatos na akala mong okay na ay okay lang pala kapag maikli pa ang daan. Kung umabot ka na hanggang dito, malamang na gusto mo talagang maging mas maayos at mas kampante ang biyahe mo. At iyan din naman ang gusto ko para sa iyo.
Kasi sa totoo lang, maraming abala sa airport ang hindi nagsisimula sa malaking problema. Minsan, nagsisimula lang sa maliliit na detalye, tulad ng sapatos. At kapag napili mo ng maayos ang isusuot mo sa paa, mas gumagaan ang biyahe, mas maayos ang lakad, mas panatag ang pakiramdam, at mas kaunti ang iniisip mo habang nasa airport at habang nasa flight. Hindi naman natin kailangan na pahirapan pa ang sarili sa araw ng biyahe. Mas mabuti na iyong handa ka, komportable ka, at kampante ka sa bawat hakbang. Iyan ang dahilan kung bakit ko ibinahagi ang mga paalalang ito. Para may isang lugar na pwedeng balikan ng mga biyaherong tulad natin. Yung may simpleng gabay, malinaw, diretso, at may malasakit. Kung may tanong ka pa, isulat mo lang sa comments. Kung may gusto kang linawin, sabihin mo lang. At gusto ko ring malaman ito. Anong klase ng sapatos ang madalas mong suot kapag bumibiyahe ka? Isulat mo sa comments. Baka ang sagot mo makatulong din sa ibang nanonood. Binabasa ko ang mga comments na iyan. At sinasagot ko rin isa-isa hanggat kaya ko. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like na rin ang video, mag-subscribe ka rin sa channel, at paki-share na rin ito sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo o sa kapwa mo biyahero na pwedeng makinabang sa paalalang ito. Para mas marami tayong matulungan. Para mas marami ring makabiyahe ng mas handa, mas kampante at mas panatag ang loob. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod nating gabay.